Okay, mayong hapon sa tanan. Mag-open kita sa itong mga Bible din sa Jonah chapter 1, verses 1 through 3. Jonah chapter 1, verses 1 through 3. Basahin na ako. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up there before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the air and went down into it, to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Ginoo manalangin sa iyong pulong at pamalandungan kayo ng hapon, nag-praise kita. Ginoo, nagpasalamat kami kayo ng hapon, part Ginoo sa mga prayer fellowship, bawa ang mag-meditate Ginoo sa mga pulong. Nag-pray kami, Lord, na ikaw mag-atag na ng mga wisdom, i-open Ginoo ng mga mind, masablan ang Ginoo ng spiritual blessings, kamo ang mabutan karon ng Ginoo sa life ni Jonah. And nag-aamay kami, Lord, na ikaw mag-nalangin sa mga sa Ginoo sa mga alagad kayo na kakna. Kaya kinatut yan sa ngalan na Jesus na maluluwas. Amen. Running from God. Ang story ni Jonah sa kinika-common sa ato. And kung magandang ganito sa pangalan ni Jonah, nasa ito ang una, wisdom, nasa ito ang una, may disobey siya sa command, and sa kabulong sa Ginoo. Ang question ba mo siya? What happens when a person runs from God? Kung saan may tabog sa usa ka Kristohano, kung saan may tabog sa usa ka Kristohano na nakabalo sa kamaturan, pero wala din mo ang tabog sa Ginoo. Dagan yung mga tao, dagan yung mga Kristohano, hindi mga bata at mga Kristohano na nanahuna, that they can escape from God. Pwede sila maka-avoid sa church, ignore His word, ilong ng ilang konsensya, or refuse His calling. Pero dili sila magkadagan palayo sa Ginoo. Dili kita magkapalagyo gikan sa Ginoo. Sama lang kita sa usa ka bata na napigdulang siya ng papa, hide and seek. Then, ang bata, dilamunan niya ang iyang mata, niya wala niya makita ang iyang papa. Abi niya na, dili siya makita siyang papa, kung kay dili niya makita iyang papa. Kung dilamunan niya ang mata, ang iyang mata. And, sama ni nga bata, dagan yung mga tao, naguna-una, that if they ignore God, dili na sila makita sa Ginoo. Dili na sila makaplagan sa Ginoo. Pero timanan na ito na ang kamaturan, God always knows where we are. Ako, kamo, dili kita makita sa itong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa itong dahunan. Pero timanan na ito ang Ginoo balo niya na. Ang story sa Jonah, hindi lang siya about a great feast. Okay? It is the story of a prophet who tried to run away from God. Ang God na siya ang naghimo sa tanan, siya ang nag-rule sa kalibutan o sa langit. Si Jonah na meaning a time, nag-reign siya during sa, nag-minister siya during sa King Jeroboam II in
2 Kings chapter 14 verse 25. Then ang Ginoo na sugot siya, laro kayong sugot si Ginoo siya, to preach repentance to Nineveh. Nineveh, capital city siya sa Assyria. And Assyria was Israel's cruel enemy. Brutal siya na mga kinilang nation. The Assyrians were known for brutality, torture, and violence. And ang isang ka-reason nga nung nag-disobey si Jonah tungod kay di siya gusto nga pakitaan sila o mercy sa Ginoo. Kabalo si Jonah kung kinsa ang Ginoo. Instead of obeying, Jonah boarded the ship padulong sa Tarshish. Opposite din siya sa ang iyang direction from Nineveh. And ang ato ang position karon nga gabi, ito na nato siya. Because God is sovereign and gracious, believers should stop running from Him and willingly obey His call. Okay? Because God is sovereign and gracious, believers should stop running from Him and willingly obey His call. Tulong pagkamaturan, gusto lang ko share sa inyo karong hapon about running from God. Number one, running from God begins with rejecting His Word. Okay? Rejecting His Word. In verse 1 and 2, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Okay? Ang tanan nag-start siya sa pulong sa Ginoo. God spoke clearly. There was no confusion. There was no misunderstanding. Jonah knew exactly what God wanted. Unlike sa to karon no, usahay na kay mag-chat ka, kay sugo, niya pag-abot, wala niya natuman, mayroon ka nga, wala, nag-chat ka sa to, wala na ko nabasa. Wala na ko nakita. Decided na ko ang phone, or wala ko'y data. Diba? Pero kinisa kang Jonah, kabalugin siya. Kung unsa ang sugo sa Ginoo, kabalo siya kung unsa ang tulong sa Ginoo. And sometimes kita mga Kristiyano, kabalo kita kung unsa ang tulong sa Ginoo. Kabalo kita kung unsa ang sugo sa Ginoo. Kabalo kita kung unsa ang isulat sa tulong sa Ginoo. Pero gipili nato ang pag-disobey. Okay? Now notice kung unsa tuman sa Ginoo. Arise, go to Nineveh. Ang tuman sa Ginoo always require obedience. Okay? Obedience. Yet Jonah had a choice. Instead of submitting to God's authority, he chose his own desires. And I know na guilty kita ni. Nagabasa kita sa pulong sa Ginoo, nagapaminaw kita sa sermon every Sunday school. Nakita ay private prayer devotion nato. Klaro kayo, manay na kuman ang Bible. Pero usahay ginapili nato ang kaubalin mo nato ang gusto. Okay? Ang atong gusto. Nagapadala kita sa ato ang saman gusto kung mo kini siya ang hitabo ni kang Jonah. Dili siya gusto ang kini nga mga tao maluwas. O willing siya nga mag-disobey sa Ginoo. Tungod sa iyang kanakot, tungod sa iyang kini kasuko, nga kini nga mga nasod, kini nga mga kabutan, willing niya i-sacrifice ang pag-obey sa kabuto sa Ginoo. Grabe, no? Tungod sa iyang pagpili sa iyang pagbalingon, tungod sa iyang na gusto niya ng desire. Gusto niya ng kiling ng mga tao malaglag. Pero ang plano sa iyong dili. Jonah at Tukerito, iwali ang repentance. Tingnan ni Jonah no. Kaya
kabalo siya kung kinsa ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo. Ang principle mo, kiningato nga makita din. Ang matag magtotoo buot gayon sa mga higayon nga ang kabubuton sa Dios supak sa iya kaunin mo gusto. Okay? Kabalo kita kung sa gusto sa Ginoo. Sometimes ginasupak na to ang iyang kabubuton tungod kay ginasulod na to ang atong ang pagalingon. Ang Ginoo nagasulti forgive, witness, give, serve, go, trust. Okay? Kaya natin kumagklaro ka sa Bible na kanak siya sa Bible. Pero sa iyo lang kita kabalo na nag-disobey ka. Like Jonah. Kabalo din si Jonah kinsa ang nagsugod siya. Kabalo siya tungkol sa pulong sa Ginoo. Okay? And sometimes, when kita Ginoo, bisan kung saan lang ayaw ng kanan. Lord, send me anywhere. Ayaw lang sa basinan. Lord, send me anywhere. Ayaw lang sa Sambuanga. Lord, send me anywhere. Ayaw lang sa fighting world. O baka siya ang umuwan sa Bible school. So, kanagkat na send me anywhere. Ayaw lang ini na napit. Lord, pabuhatan ko na, ayaw lang din siya. Ginigugol man ako kanan, pero ayaw lang din siya. Hindi ako na kaya ko siya. Based sa tuwa nga sa man gusto, based sa tuwa nga kabubuton, willing kitang mag-disobey sa kabubuton sa Ginoo. Kabalo mo, running from God does not always begin with outward rebellion. Kabalo mo, asa nag-start ang pag-reject sa kabubuton sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Okay? Sometimes, hindi makita sa tuwa nga action, pero di sulod sa itong heart na nakita, gina-reject na nato ang sugo sa Ginoo sa atong ginamoy. Si Jesus Christ nagasulti, if you love me, keep my commandments. Ang ato ang nagugma, kung tinuod kita ang nanigugma sa Ginoo, ang resulta niya is obedience. Okay? Obedience. No, kung tanong na ito atong pabalinon kamang gahapon. Is there an area where God has spoken clearly? Sa inyong meditation, sa pulong sa Ginoo, sa pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, I believe na ang pulong, ang Bible is pulong sa Ginoo na siya pasabot o sabot sa tuwa. Is there someone God wants you to forgive? Has He called you to serve? Has He convicted you about sin? Higala, do not delay obedience. Delayed obedience becomes disobedience. Okay? And yung when kita hindi pa karoon, sunod adlaw pa. No, now. Second, may kamaturan na makita natin about running from God. Not only running from God begins with rejecting His Word. Second, running from God leads to disobedience. In verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Running from God leads to disobedience. Kung manotice na to ang action words na mabasa na to sa verse 3, una, ni Jonah arose. When found a ship, paid the fare, went down into it. Okay? Now, every step moved farther from God's will. Every step, nagkakahinay-hinay sa nagkapalayo sa Ginoo. Kung atong obserbahan, kung atong pamalandungan, ang verse 3, Jonah rose up, flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Higala may mga sala usahay. Sin is never accidental. It usually involves
choices. Gipili nato. Kung ka na siya atong gipili. Si Jonah, dili lang niya magkanang gusto nga i-avoid ang Nineveh. He was attempting to escape God's judgment, assignment. Ingon din from praise be from the presence of the Lord. Okay? Now, nagatuo kita nga si Jonah, kabalo siya. Okay? Kabalo siya. Nga ang Ginoo is everywhere. Kabalo siya nga ang Ginoo is omnipresent. Okay? Kabalo siya nini. Pero ang pinaka-reason, ganun nag-disobey niya sa Ginoo. Ganun pagpalayo siya sa Ginoo. In chapter 4, verse 2, ito sabihin, and we prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew. Okay? For I knew that you are a gracious God and merciful. Kabalo siya sa kinatiguan tungkol sa Ginoo. Like, wala ko kabalo, may kanya din siya, wala ko kabalo, may kanya na yung Ginoo. No. Dili ignorant ni si Jonah. Kabalo siya tungkol sa ang Ginoo. Slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Only ang pinaka-reason. Instead, he wanted to leave the place of God's service and calling. He wanted a life without responsibility. And ang principle na makita natin din that running from God always costs more than obedience. Okay? Kung sa'yo makita natin din, kung sa'yo gibarilan ni Jonah, Jonah paid the fare. And imagine natin that sin always has a price. Okay? Sometimes it costs peace, joy, testimony, fellowship, opportunities, and sometimes even relationship. Okay siya ang bayad, usahay sa mga pag-disobey and ang pagpalayo nato sa Ginoo. And sa batan-on na nag-eskwela o college, tungod nga'y nalista na sa sayang ang pag-eskwela, maybe sa subject, isudan na siya, yan ginimo, may hundang siya. Abi niya, makalipay na siya sa kalisod. Okay? Siya ang pag-eskwela, tungod kilisod ang iyang pag-eskwela. After 10 years, dito niya na-realize na mas lisod pagkitahay kung di utiwas o eskwela. May wala siya trabaho na naamon. Timanan na ito, that temporary escape will just long-term regret. Siguro nakalipay ka okay na niya siya doon sa ansol niya. Okay? Running away never solves the real problem. Nang pangutanan naman ng hapon, are your choices moving you toward God's will or away from it? Every decision either brings us closer to God or farther from Him. Ang ato bang mga ginapili, ang ato bang mga decision every day, nagapaduol ba siya sa Ginoo or makapalayo sa Ginoo? Mong siya na magpakita din sa Jonah. And number 3 and last, running from God invites loving discipline. And verses 4 to 17, okay? Running from God invites loving discipline. In verses 4 to 17, si Jonah, nagpalayo siya sa Ginoo. Kung makita natin din na ang Ginoo nagsunod
But the Lord sent out a great wind. Okay? Now, kinsa nagpadala og storm? Dili si Satan, kundi ang Ginoo. Dili kini siya punishment sa kang punishment nga makatubag kang Jonah. It was discipline designed to restore him. Makita natin din nga taliwala sa pag-rebelde ni Jonah, still ang Ginoo na higugma siya. Okay? Higugma siya sa Ginoo. And kung magtanaaw nato dinhi, sa dihang gilabay siya dito sa dagat, pagkabalos sa captain, pagkabalos sa mga crew nga, uy, ikaw din hinungdan sa kining bagyo, ha? Gilabay siya dito sa dagat. Pero ang Ginoo tungod kay gracious siya, tungod kay nahigugma siya kang Jonah, pwede na buto nga biyaan suno sa Ginoo, no? Bahala ka dyan, ganong sibag-sibag na ka, baba na si Buha. Pero ang Ginoo, sige mo sa Ginoo, nag-prepare siya o dako ng isda. Okay? Nag-prepare siya o dako ng isda. Makita nato din nga even the fish, the big fish, became the instrument, God's instrument of mercy. Ang tiyan sa isda, wala pinipili siya magpasabot sa kinikaprisuhan, but it became Jonah's rescue. Ang principle na makita nato din sa kining verse ng pagdisiplina sa Ginoo kang Jonah, God disciplines His children because He loves them. I don't know kung sa mga Kristohanon nga nagpakasala o naglunan sa sala o walay disiplina, I don't know kung pinuod sila ng anak sa Ginoo. Pero timanan na ito that in Hebrews, nakalibay ka na ito. Na katong ihigugma sa Ginoo, katong mga anak sa Ginoo, iyang ginaunalan. Iyang ginadisiplina na mabalik sila sa tama na dalan. Sometimes storms are not signs of God's absence. Sometimes they are evidence of His loving person. Mga trial sa tuwa nga kinabuhi. Ang usang shepherd, naka-observe siya sa usang iyang sheep na always good nga nag-simang sa udalan niya. Eh, naugtas niya. Kay, papasagdan niya ang tanan, tungkol siya, so yan gihimo. Iyang balian ang tiil. Kaya iyang ibubos. Antod nga naayo din siya. Ang resulta, katong na sheep, naging closer siya sa iyang shepherd. Kaya sometimes ang disiplina sa atuwa, ang Ginoo nagabitaw pangayo ng attention. Tungod kay ihigugma kaniya, tungod kay nagpalayo ka, una na iya kang ang disiplina. Na application no finisyon. Siguro, your storm in God's invitation to return. Instead of asking, why is this happening? Lord, nga nung nahitabo pa niya sa kuwa. Pakuntahan nga itong Ginoo, Lord, kung sa aking natudlo sa kuwa. Pinagin hindi nga storm. God's discipline is always meant to restore. Kumaw ka na siya na ito ang timanan. And lastly, number 4, running from God ends only through repentance. Okay? Jonah chapter 2 and chapter 3. Dito inside sa sulod sa iniisda, si Jonah finally nag-pray siya. Okay? Nag-pray siya sa Ginoo. Makita natin din that rebellion, gipulihan o saman prayer. Pride to humility.
and resistance to repentance. Then, ang Ginoo naghatag og laing higayon kang Jonah. Okay, opportunity. Sa diha ang Ginoo naghatag og higayon, laing higayon, opportunity kang Jonah. Di makita nato na Jonah obeyed. Ang result, Nineveh repented. Kung siya ang ining gospel sharing ng dagang kinahangwas ng Tibok City, nag-repent, nagtuo sa Ginoo, and ipakita na dili God showed mercy. Dili kini siya pasabot nga maayos si Jonah kontra kang Jeremiah. Diba? Kang Jeremiah wala pinagtuo sa Ginoo ato kanay, pero kang Jonah isa lang niya tawalin ang city nag-repent o na tuo sa Ginoo. This reveals God's amazing grace. And timanan na ito that failure is never final when repentance is genuine. Masipyan kita, makasala kita, o dili ka na siya final sa tuang kaugalingon. Maukin siya ang principle na makita nato din that God is always ready to restore the believer who returns to Him. Ang Ginoo wala sa nagpangita o a perfect servant. He is looking for surrendered servants. An example ni sa New Testament, the prodigal son, sa dihang gikuha niya ang tanan ng mga bahagi, tanan niya, paglakaw niya sa ilang kabalay, igasto niya. But when he returned, he welcomed siya balik sa iyang amahan. Higala, if you have been running from God, today is the day to stop. Confess, repent, and return. Timanan nato that God's grace is greater than your failure. Our failure. Tulog ka mga unforgettable truth nga na-discover ni Jonah sa iyang experience sa pag-disobey sa Ginoo. Una, mga matuturan nga na-discover ni Jonah that you can run from God's way, but never from God's presence. Again, you can run from God's will, but never from God's presence. Ikaduha, nakamaturan nga na-discover ni Jonah din sa iyang experience that disobedience always carries consequences. Disobedience always carries consequences. In number 3, ang kamaturan na na-discover ni Jonah din that God's grace is greater than our rebellion. Okay? Ang Ginoo gisundan siya because He loved him. The same yapon sa atuang reason. And the safest place in the world is not where life is easiest. The safest place is the center of God's will. Kung naalang ka sa kabubuton sa Ginoo, I believe anak ka sa pinaka-malinawon, safety nga lugar ni nga kalimutan. Sa katapusan, you may run from God's assignment, but you can never outrun God's presence. His loving grace will continue to pull you back until you surrender to His perfect will. Kung mo ka na siya din niya, anak na makita sa kinabuhi ni Jonah. Running from God ends only through repentance. Number 3, running from God invites loving discipline. And number 2, running from God leads to disobedience. And number 1, running from God begins with rejecting His word. Ang ito mag-blessing ang pulong at pagkalandoan, mag-pray kita. Ginoo, salamat Lord sa story ni Jonah. Salamat Lord
Lord sa experience. Kita na mo ilo kining nga kamaturan, ito nga common kining nga story. Life ni Jonah. Bata pa kami ang mga kining natutunan. But the principle is always new. Nga mo mga-apply nyo sa mga kinabuhi. Lord, sabay kami, nabili kami manulang sa iyong mga karuguton. Kundi always kami dito ang magsunod sa iyong mga karuguton. Bless Lord, ako pagpadayon karon sa pagkito sa mga prayer time. Kaya mo ginatubyan, kung ginamit sa namatan sa ngalan ni Jesus na among maglunas. Amen.